Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 46. Lumang Tipan, Exodus 17, Exodus 18. Naglakbay ang buong komunidad ng mga Israelita mula sa ilang ng Sin, ayon sa mga tagubilin ni Yahweh. Nagkampo sila sa Rephidim, pero walang tubig na maiinom para sa mga tao. Kaya sinisi ng mga tao si Moises dahil sa kanilang kalagayan at sinabing, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sinabi ni Moises, "Bakit kayo makikipagtalo sa akin? Bakit sinusubok ninyo si Yahweh?" Labis na nauuhaw ang mga tao, at nagreklamo laban kay Moises. Sinabi nila, "Bakit dinala mo kami palabas sa Ehipto? Para patayin kami at ang aming mga anak pati mga baka sa pagkauhaw." Kaya dumaing si Moises kay Yahweh, "Ano ba ang dapat kong gawin sa mga taong ito? Halos handa na silang batuhin ako." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Mauna ka sa mga tao at magdala ka ng ilan sa mga nakatatanda ng Israel. Dalhin mo ang tungkod na inihampas mo sa ilog at umalis ka. Tatayo ako sa harapan mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at papaluan mo ang bato. Lalabas ang tubig mula dito para inumin ng mga tao." Pagkatapos ginawa ito ni Moises sa paningin ng mga nakatatanda ng Israel. Tinawag niya ang lugar na iyon na Masa at Meribah dahil sa pagrereklamo ng mga Israelita at dahil sinubukan nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagsabing, "Kasama ba natin si Yahweh o hindi?" Pagkatapos dumating at nilusob ng isang hukbo ng mga Amalekita ang Israel sa Rephidim. Kaya sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilan sa mga lalaki at umalis ka. Labanan mo si Amalek. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Kaya nakipaglaban si Josue sa Amalek ayon sa tagubilin ni Moises sa kanya, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa ibabaw ng burol. Nananalo ang mga Israelita, habang itinataas ni Moises ang kanyang mga kamay. Kapag ipinagpapahinga niya ang kanyang mga kamay, nagsisimulang manalo ang mga Amalek. Nang bumigat na ang mga kamay ni Moises, kumuha sina Aaron at Hur ng bato at inilagay ito sa ilalim niya para makaupo siya. Sa parehong pagkakataon, itinaas ni Aaron at Hur ang mga kamay ni Moises, isang tao ang nasa tabi niya at ang isa naman ay nasa kabilang banda niya. Kaya nanatiling nakataas ang mga kamay ni Moises hanggang sa palubog na ang araw. Kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita sa pamamagitan ng espada. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ito sa isang libro at basahin mo na naririnig ni Josue dahil ganap kong tatanggalin ang alaala ng Amalek mula sa ilalim ng kalangitan." Pagkatapos gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong, "Si Yahweh ang aking bandila." Ginawa niya ito, dahil sinabi niya, pinanggako ni Yahweh na makikipaglaban siya kay Amalek mula sa mga salinlahi hanggang sa mga susunod pang salinlahi. 18 narinig ni Jethro na pari ng Midian, na biyena na lalaki ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita na kanyang bayan. Narinig niya na dinala ni Yahweh palabas sa Ehipto ang Israel. Kinuha ni Jethro na biyena ni Moises si Zipporah na asawa ni Moises, matapos niyang pabalaykan sa kanilang tahanan. At ang kanyang 2 anak na lalaki, ang pangalan ng isa niyang anak ay si Gersem, dahil sinabi ni Moises, "Naging dayuhan ako sa isang dayuhang lupain." Ang isa niyang anak ay pinangalan ng Eliezer, dahil sinabi ni Moises, "Ang Diyos ng aking ninuno ay aking saklolo. Niligtas niya ako mula sa espada ni Paraon." Dumating si Jethro, na biyena ni Moises, kasama ang mga anak na lalaki at asawa ni Moises sa ilang kung saan sila nagkampo sa bundok ng Diyos. Sinabi niya kay Moises, "Ako na iyong biyena na si Jethro, kasama ang iyong asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki ay pupunta sa iyo." Lumabas si Moises para salubungin ang kanyang biyena na lalaki, yumuko at hinalikan siya. Nagtanungan sila tungkol sa kapakanan ng isa't isa at pagkatapos pumasok sila sa tolda. Isinalaysay ni Moises sa kanyang biyena na lalaki ang lahat ng ginawa ni Yahweh kay Paraon at sa mga taga-Ehipto alang-alang sa kapakanan ng Israel, tungkol sa lahat ng mga paghihirap na dumating sa kanilang paglalakbay, at kung paano sila niligtas ni Yahweh.
Nagalak si Jethro sa kabila ng lahat ng mabuting nagawa ni Yahweh para sa Israel, dahil niligtas sila ni Yahweh mula sa kamay ng mga taga-Ehipto. Sinabi ni Jethro, purihin nawa si Yahweh, dahil niligtas niya kayo mula sa kamay ng mga taga-Ehipto at mula sa kamay ng Paraon, at pinalaya niya ang bayan mula sa kamay ng mga taga-Ehipto. Ngayon alam ko na si Yahweh ay dakila kaysa lahat ng mga Diyos, dahil niligtas ng Diyos ang kanyang bayan ng pinagmalupitan ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. Nagdala si Jethro, na biyena na lalaki ni Moises, ng sinunog na handog at alay para sa Diyos. Nagpunta si Aaron at lahat ng mga nakatatanda ng Israel para kumain kasama ang biyena na lalaki ni Moises sa harap ng Diyos. Kinabukasan umupo si Moises para hatulan ang mga tao. Tumayo ang mga tao sa palibot ni Moises, mula umaga hanggang gabi. Nang nakita ni Jethro ang lahat ng ginawa ni Moises para sa bayan, sinabi niya, ano ba itong ginawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa at ang lahat ng tao ay nakatayo na nakapalibot sa iyo mula umaga hanggang gabi? Sinabi ni Moises sa kanyang biyena na lalaki, lumapit ang mga tao sa akin para hingin ang direksyon ng Diyos. Pumupunta sila sa akin kapag nagtatalo sila. Hinahatulan ko ang pagitan ng bawat isa, at itinuturo ko sa kanila ang mga kautusan at mga batas ng Diyos. Sinabi ni Jethro kay Moises, hindi mabuti ang iyong ginagawa. Tiyak na manghihina ka, ikaw at ang lahat ng taong pumupunta sa iyo, dahil ang pasanin na ito ay labis na napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito kayang gawin sa pamamagitan ng iyong sarili. Makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo, at sumaiyo ang Diyos, dahil ikaw ang kinatawan ng tao sa Diyos, at ikaw ang nagdadala ng kanilang mga pagtatalo sa Kanya. Dapat mong ituro sa kanila ang Kanyang mga kautusan at mga batas. Dapat mong ipakita sa kanila ang daang nararapat lakaran at gawain ang nararapat. At saka, dapat pumili ka ng mga lalaking bihasa mula sa lahat ng mga tao, mga lalaking may takot sa Diyos, mga lalaking mapagpatotoo na napupuot sa hindi makatarungan. Dapat ilagay mo sila sa mga tao para maging mga pinuno na nangangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Hahatulan nila ang mga tao sa lahat ng kaugaliang pamamaraan ng mga kaso, pero dadalhin nila ang mga mabibigat na mga kaso sa iyo. Sila na ang hahatol sa mga maliliit na mga kaso. Sa ganyang paraan, magiging magaan para sa iyo, at dadalhin nila ang pasanin kasama mo. Kung gagawin mo ito, at kung inatasan ka ng Diyos na gawin ito, hindi ka mahihirapan at makakauwi na nasisiyahan ang bayan sa kanilang tahanan. Kaya nakinig si Moises sa mga salita ng kanyang biyena na lalaki at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Pinili ni Moises ang mga lalaking bihasa mula sa lahat ng Israel at ginawa silang mga pinuno ng mga taong tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Hinatulan nila ang mga tao sa mga karaniwang pangyayari. Dinala nila kay Moises ang mabigat na mga kaso, pero sila na mismo ang humahatol sa mga maliliit na mga kaso. Pagkatapos hinayaan ni Moises na umalis ang kanyang biyena na lalaki, at bumalik si Jethro sa kanyang sariling lupain. Bagong tipan, Mark 1:1-28. Ito ang simula ng ebanghelyo tungkol kay Jesu Kristo, na anak ng Diyos. Katulad ng nasusulat sa aklat ni Isayas na propeta, tingnan mo, ipapadala ko ang aking tagapamalit na mauuna sa iyo, ang maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ituwid ang kanyang daraanan. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at nangangaral tungkol sa bautismo ng pagsisisi alang-alang sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang buong bansa ng Judea at lahat ng taga-Jerusalem ay pumunta sa kanya. Sila ay binautismuhan niya sa ilog ng Jordan, na nagtatapat ng kanilang mga kasalanan. Nakasuot si Juan ng balabal gawa sa balahibo ng kamelyo at sinturong balat sa palibot ng kanyang baywang, at kumakain siya ng mga balang at pulot-pukyutan. Nangaral siya at sinabi, mayroong darating na kasunod ko na mas makapangyarihan kaysa sa akin,
at hindi ako karapat-dapat na yumuko para kalasin man lang ang tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo ng tubig, ngunit babautismuhan niya kayo ng banal na espiritu. Nangyari sa mga araw na iyon na si Jesus ay dumating mula sa Nazare sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Nang si Jesus ay umahan sa tubig, nakita niya na bumukas ang langit at ang espiritu ay bumaba sa kanya na tulad ng kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak. Ako ay labis na nalulugod sa iyo." At agad-agad, sa pilitan siyang pinapanta ng espiritu sa ilang. Nanatili siya sa ilang sa loob ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. Kasama niya ang mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Ngayon matapos madakip si Juan, dumating si Jesus sa Galilea na nagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos, at sinasabi, ang panahon ay naganap na, at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo at maniwala sa ebanghelyo. At habang dumadaan siya sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." At kaagad na iniwan nila ang mga lambat at sumunod sa kanya. Habang si Jesus ay naglalakad papalayo, nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at Juan na kapatid nito, sila ay nasa bangka na nagkukumpuni ng mga lambat. Agad silang tinawag ni Jesus at iniwan nila ang kanilang amang si Zebedeo sa bangka kasama ang mga binayarang katulong at sumunod sila sa kanya. At nakarating sila sa Capernaum at sa araw ng pamamahinga, agad na pumunta si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat siya ay nagtuturo katulad ng isang taong may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Noon din ay may isang lalaki sa kanilang sinagoga na may masamang espiritu, at sumigaw siya, na nagsasabi, "Ano ang kinalaman namin sa iyo, Jesus ng Nazare? Pumarito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Sinaway ni Jesus ang demonyo at sinabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." At binagsak siya ng masamang espiritu, lumabas mula sa kanya habang sumisigaw ng malakas. At ang lahat ng tao ay namangha, kaya nagtanungan sila sa isa't isa, "Ano ito? Bagong katuruan na may kapangyarihan? Nauutusan niya kahit ang mga masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." At agad na kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa kanya sa buong rehiyon ng Galilea. Mga awit, Psalm 22 is the 1-11. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo mula sa pagliligtas sa akin at malayo mula sa mga salita ng aking paghihirap? Diyos ko, maghapon akong nananawagan sa iyo, pero hindi ka sumasagot, at maging sa gabi ako ay walang katahimikan. Pero ikaw ay banal, ikaw ay nakaupo bilang hari kasama ang mga papuri ng Israel. Ang aming mga ninuno ay nagtiwala sa iyo, nagtiwala sila sa iyo at sila ay niligtas mo. Dumaing sila sa iyo at sila ay niligtas mo. Nagtiwala sila sa iyo at hindi sila nabigo. Pero ako ay parang isang uod at hindi isang tao, isang kahihiyan sa sangkatauhan at pinagtatawanan ng mga tao. Silang lahat na nakakakita sa akin ay kinukutya ako, hinahamak nila ako, ang kanilang mga ulo ay napapailing sa akin. Sinasabi nila, nagtitiwala siya kay Yahweh, hayaan natin na iligtas siya ni Yahweh. Hayaan natin na sagipin siya ni Yahweh, dahil nalulugod siya sa kanya. Dahil kinuha mo ako mula sa sinapupunan, hinayaan mong magtiwala ako sa iyo habang ako ay nasa dibdib ng aking ina. Ipinagkatiwala na ako sa iyo mula pa sa sinapupunan, ikaw ang aking Diyos simula pa nang ako ay nasa sinapupunan ng aking ina. Huwag kang lumayo mula sa akin dahil malapit lang ang kaguluhan, walang sino man ang tutulong.